maayos, mahusay ang mga linyada na yan na mamanukin natin, na padamihin natin, gagastusan natin. Parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Kasi ang manok kasi kapag mababa ang uri sa linyada niya sa pagka-quality, mababa lang din ang presyo niyan. Hindi tayo kumikita. Kung minsan hindi pa natin nababawi ang ating ginagastos sa bawat isa sa kanila kung ibibenta na natin. Pero kung maayos, mahusay ang bloodline sa ating ginagastusan na minamanok, hindi tayo malulugi, kumikita tayo kahit konti man lang. Kasi sa totoo lang dito sa pagmamanok, sa panahon natin ngayon, nagtaas ang bilihin, lahat na bilihin, feeds, pagkain sa manok, sumabay nagtaasan din. Hindi ka na kumikita ng malaki din dito kung magbibinta ka ng manok. Lugi ka dito kapag ang manok mong ginagastusan, mahal ang binibili mong pagkain, tapos ang bloodline sa minamanok mong mga linyada, mababa ang uri sa pagka-quality, mababa ang presyo. Hindi mo ngayon mababawi ang iyong ginagastos sa kanila na ibinigay mong pagkain sa araw-araw at sa vitamins. Pero kung ang pagkapili mo husay, maayos na linyada, ang bloodline na ginagastusan mong minamanok mong pinadami mo, kumikita ka kahit kunti man lang. Halimbawa, ang isa ka manok mo, gumagastos ka na ng 1.5, mabili pa niya ng 2.5. Hindi na masama yun, may kita ka na kahit kunti man lang. Kahit mabili lang ng 2,000, halimbawa, ang gastos mo 1.5, okay na yan. Dahil kumikita ka niyan kung maramihan ang maibinta mo. Masama-sama mo na ang maliit mong kinikita. Kung maraming maibinta mo, makapagbinta ka ng 20, kahit 10 lang, kumikita ka na kahit konti niyan. Pero kung paisa-isa lang ang binibinta mo, hindi tayo kumikita. Kasi halimbawa, kikita ka lang ng 500 sa isa ka manok, di 500 lang talaga kung isa lang ang binibinta mo. Pero kung marami ang naibinta mo, 20 piraso, halimbawa 10, di 10 din katang 500, mayroon ka ng kita na pinaka-extra income sa pag-alaga mo manok. Yan totoo. Huwag kayong maniwala sa mga kwento-kwento lang, mga haka-haka sa ibang nag-alagang manok na malaki ang kinikita kapag magbinta ka ng manok. Hindi totoo yan. Kasi ako magmamanok ako, nag-alaga ako, nagpapalay ako, bukod nag-entry ako sa industriya sa laro sa manok, nag-out, nagbinta na din ako. Hindi man ako lugi, pero maliit lang din ang kikitain dahil sa kamahal na ngayon ang presyo sa bilihin. Kapag hindi nagtaas ang mga presyo sa bilihin, sa gamot, vitamin sa alagang manok, kumikita talaga tayo kapag ang minamanok natin mahusay, quality. Yan totoo. Pero sa panahon ngayon, hindi pa naman tayo lugi kapag ang minamanok natin maayos na linyada. Kaya lang kumikita tayo, kukunti lang. Hindi naman talaga tayo nalulugi. Malulugi lang tayo kung ang minamanok natin, ang pagpili ni ginastusan natin, mahal ang binibili nating pagkain, vitamins, tapos mababa ang presyo. Halimbawa, nagastusan mo ng 1.5 ang isa ka manok, pag ibibenta mo, bilhin lang 800, 1,000, lugi na tayo niyan. Kaya doon na tayo sa mga bloodline linyada na kahit maliit man lang ang ating kikitain, at least hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Mayroon pa rin tayo kita kahit papaano, kahit kunti man lang. Yung kunti na yan, kinikita natin bawat isa ka manok, kung makapagbinta tayo ng medyo maganda, marami-rami, maganda-ganda din ang ating kinikita. Kahit maliit lang yan, masama-sama, mayroon talaga tayo kunting kinikita sa pagmamanok. Pero ulitin ko sa yung mga baguhan pa lang, sa pagmamanok, magastos talaga ito. Kailangan mayroon ka talaga nga pangpuhunan, pambili ng feeds, pagkain. Hanggang dito muna ako. Kasuli, ibang topic paliwanag ko sa inyo. Pagpasensya nyo ako dahil yung lalamunan ko pala medyo na umiba ang boses ko kasi sinipon ko ngayon. Ibang topic ipapaliwanag ko sa inyo. Subaybayan nyo na lang, panoorin nyo ang aking mga content video dahil kayong mga baguhang nagsimulang mag-alagang manok, mayroon talaga kayong kunti man lang na mapulot, matutunan dito sa aking ginawang content video tungkol
sa buhay ko, sa kaalaman ko, sa pag-alaga ng manok. Yan lang, bye-bye.